Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Donna again. And today, magsishare na naman ako sa inyo ng isa na namang napakasarap at napakabentang pangnegosyo recipe. Napaka-trending po talaga nito ngayon. Ito ay ang Ube Banana Crunch. But this time guys, ang gamit po natin ay yung isang buong saging na saba. So bibigyan ko rin po kayo ng tips kung paano ba hindi pumalpak at hindi malugi. Tara na guys, wag na nating patagalin at umpisahan na po natin. So, eto na nga guys, yung ating saging na saba. And as you can see, medyo maliliit po yung gamit ko dito na saging na saba. Unlike po dun sa ginawa ko nung nakaraan na ube banana crunch din. So, first tip mga best, kung isang buong saging po yung gagawin yung banana crunch, ang gawin nyo po or ang piliin nyo ay yung maliliit lang po na saging or yung matataba pero maliliit lang po. Yon ay kung per kilo po ang bentahan dyan sa inyong lugar. Pero kung per peraso, syempre piliin nyo na po yung mas malalaki. And then, tutuhugin lang po natin ito hanggang sa maituhog na po natin lahat itong ating mga saging. So, sa part na to mga best ay mas madaling magtuhog unlike po dun sa i-slice pa natin yung ating mga saging na kailangan pa nating ingatan dahil pwedeng may tendency po na medyo mabiak yung saging at mahihirapan tayong magtusok kapag kalahati lang. Pag isang buo po ay dire-diretso na dahil hindi po talaga ito mabibiyak. So, eto na nga mga best at may mga naituhog na tayo na saging na saba. So, ang next step naman natin ay gagawin naman po natin yung ating butter or yung ube mixture. So, meron po ako ditong isang mixing bowl. Ang first na gagawin po natin ay isi-sift muna natin yung ating flour and yung ating baking powder. So, mas okay po kung isi-sift natin to para talagang smooth yung kalabasan ng ating butter at wala pong buo-buo. Maglalagay din po ako dito ng 1/4 cup ng white sugar. At imimix lang po natin ito ng bahagya bago po natin ilagay dito yung ating ube condensed milk. Pwede rin po pala kayong gumamit ng ibang flavor kung hindi po kayo mahilig sa ube. Pwede kayong gumamit ng buko pandan o kaya yung melon. So, choice niyo po kung anong flavor yung gusto ninyo. So, hahaluin lang po natin itong mabuti hanggang sa mag-combine yung mga ingredients na nilagay natin dito. At kapag ganito na mga best at medyo mahirap na pong haluin, pwede na po nating i-add dito gradually yung ating water para po hindi masyadong mahirap ang paghahalo. Tapos ay i-mix lang po natin to ng maayos hanggang sa makuha natin yung tamang consistency ng ating butter. So ako gagamit po ako dito ng hand mixer kasi medyo tinamad akong maghalo pero pwede naman po kayong gumamit ng wire whisk. O kaya ay puwede rin naman po kayong gumamit nung spatula katulad nung ginamit ko kanina. So, medyo mahirap lang po kasi at medyo tinatamad lang po akong maghalo kaya gumamit ako ng hand mixer. So, ganyan lang mga best. Tapos ay i-add po natin ulit yung ating tubig. So, paulit-ulit lang po yung process hanggang sa mailagay na natin lahat yung ating 3/4 cup of water. So, para po sa mga magtatanong kung bakit kailangan i-add natin gradually or paunti-unti yung ating tubig, hindi ba pwedeng ibuhos na lang ng isahan? Hindi guys, kasi po minsan iba-iba po yung nabibili nating klase ng harina sa palengke. Meron po kasing harina na medyo matakaw sa tubig at meron namang hindi. So, hindi po tayo pwedeng mag-base na basta 3/4 cup yung ilalagay natin na tubig. So, mag-a-adjust pa rin po tayo ng consistency dito sa ating butter. So, ibig sabihin mga best, minsan ay sakto yung 3/4 cup, minsan naman po ay kulang. So, kung kailangan nating mag-add ay mag-a-add po tayo. And then, next step mga best ay ilalagay na po natin yung ating mga natuhog na saging dito sa ating ube mixture or dito sa ating butter. At ang gagawin lang po nating next ay i-coat natin itong ating mga saging dito po sa ating butter.
And make sure mga best na maikot nyo po yan lahat ng side ng ating saging at dapat nakaredy na rin po yung ating breadcrumbs para ididiretso na po natin dyan yung makot natin ng mga saging na saba. So, ididiretso lang po natin yan dito sa ating breadcrumbs at ang gagawin lang po ninyo ay papagulungin nyo lang yan dyan sa inyong breadcrumbs. At make sure guys na talagang maikot ng breadcrumbs yung bawat side ng ating saging. So, ayan, ganyan lang po yung gagawin natin at uulit-ulitin lang po natin yung process hanggang sa maikot na po natin lahat ng ating saging na saba dito po sa ating breadcrumbs. So, ayan, ganyan lang po kadali yung gagawin natin, guys. At eto na nga po yung mga naikot natin ng mga saging na saba. So, isi-set aside po muna natin ito at i-prepare naman natin yung ating lutuan. So, magpapainit lang po tayo dito ng pan and then maglalagay na rin po tayo dito ng mantika. So, mas maganda po kung medyo marami or talagang malulubog natin sa mantika yung ating mga saging na saba or dapat po ay naka-deep fry. Eto pong mantika na gamit ko ay ito rin po yung ginamit ko nung nakaraan nung nagluto po ako ng banana crunch din, pero ibang flavor naman. So as you can see, pwede pa naman itong gamitin ulit. And make sure po na mainit na yung ating mantika bago po natin ilagay yung ating mga saging para po hindi magtanggalan yung ating mga breadcrumbs. So ayan, as you can see, talagang intact na intact pa po yung nilagay natin dito na breadcrumbs. Yan po kasi yung nagpapa-crunchy dito sa ating saging. And then, uulitin lang po natin yung process hanggang sa mailuto na po natin lahat itong ating mga saging. At eto na nga mga bes, yung ating mga naprito na banana crunch or yung ating na-coat na mga saging na saba. Ngayon naman po, ipaparinig ko po sa inyo kung gaano ba ka-crunchy itong ating mga saging. So, eto na guys ang ating napakasarap at napakamabentang ube banana crunch. Napaka-trending po talaga nito ngayon dahil napakasarap at talaga namang magugustuhan ito ng inyong mga customers. So, sana po nakapagbigay din ako sa inyo ng tips kung paanong hindi kayo papalpak at maiwasang malugi. At kung meron po kayong mga tanong mga best, ay i-comment nyo lang po sa aking comment section at for sure ay sasagutin ko po ang inyong mga questions. So, hanggang dito na lang po. Thank you guys for watching at kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribe into my channel at pakiclick na rin po yung bell icon para po ma-notify kayo every time may bago po tayong pangnegosyo recipe. So, thank you guys again and see you on my next video. Bye-bye!